Mga kababayan, mga tambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan masulok ng ating bansa o mundo tayo naroon, ay naway maingatan po tayo mga kababayan. Umpisa na po natin, komentuhan po natin. Ito po, nung nakarang araw po mga tambay, alam naman po natin, ang institusyon po ng Kamara, grabe po yan, napakarami po natin natuklasan dyan na issue ng korupsyon ayon ng mismo sa Vice President at sa mga congressman na nagpaputok po ng 2025 national budget na napakaraming blanco mga katambay sa ginawa nilang national budget. 241 billion mga katambay. Pero ano po ang trabaho ng Kamara, ng House of Representatives? Siyempre po, ito po ang napakalaking trabaho na binibigay po. Imbis na tutukan ng ang ihayag po sa atin ng korupsyon ay labanan, pero hindi po. Fake news. Kailangan po magtalaga ng bago raw pong appointee, bagong appointed ng House spokes para tutukan ng fake news mga tambay. Sino po ang inappoint? Mga tambay, yung sikat na sikat sa Maynila. Mga tambay, yung anak ng dating congressman na si Benny Abante, si Princess Abante po mga tambay. Matindi rin po ito nung halalan kung binabatikos din po nito ang Vice President. Pero ngayon, nakakuha pa po ng reward yata. At yan po, bago na po siyang spokes ng House mga tambay. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin. Paglaban sa fake news, isa sa mga tututukan ng bagong talagang spokesperson ng Kamara. Nagbabalita at nagseservisyo mula sa Kamara si Pamela Vasquez. Pam, sino to? Itinalaga si Atty. Princess Abante bilang tagapagsalita ng Kamara para paigtingin ang transparency at matiyak na tama at napapanahong impormasyon ang ibinababa sa media at publiko. Ngayon ang unang araw ni Abante bilang spokesperson kung saan binigyan din niya ang kahalagahan ng mapagkakatiwalaang datos sa harap ng fake news. Madami na kasi din tinatalakay ngayon ng mga issues, ang Kongreso, the various committees. There's a need to strengthen the communication mula sa House to ensure yung tama at makatotohanan ng impormasyon ay naibababa natin sa mamamayan. Ayaw talaga natin ng fake news, no? Kaya kailangan mas maging maayos yung mga pagpapaliwanag natin ng mga polisiya na binabalangkas ng Kongreso. Handa rin makipagtulungan si Abante sa mga miyembro ng House Media sa pagbibigay ng mga opisyal na pahayag at updates sa Kamara. Si Abante ang anak ni outgoing Manila Representative Benny Abante. Mas matutuwa ang mga Pilipino, majority ng mga Pilipino, pagka ibababa mo ang speaker. Pagka speaker na po ang bumaba bilang speaker, yan po, napakalaking tulong po niya sa mga Pilipino. Dahil po mababawasan na po ang issue ng korupsyon di umano sa loob ng 3 taon. Hindi po ba? Grabe, no? Lahat po ng mga talagang masasabing makakatulong po sa kanila, lalong-lalong proteksyon na talagang ang korupsyon ay hindi na pumutok at talaga hindi na pag-usapan ng mga Pilipino ang korupsyon na gaganap sa kanila di umano. Kaya kailangan kontrolin at sasabing fake news. Di ba? Pagka meron ka natuklasan na korupsyon, ano po sasabihin? Fake news yan. Kasi meron ng bagong spokesperson na magsasabi ng totoo na lahat yan ay hindi totoo. Lalong-lalo pagka issue ng korupsyon nila. Di po ba? Napakarami po natuklasan dyan, lalong-lalo ng Vice President. At lalong-lalo ni Sasso Trogandos, yung kanilang isang damukal na napakahaba ng panahon, mga extraordinary, mga wala hindi uso-uso mga resibo nila, mga tambay. Yung kanilang mga MOOE dyan at mga extraordinary expenses, ay liquidation lang by certification. Totoo kaya yon? At walang public hearing ang kanilang mga pondo riyan, ang budget. Wala, hindi natin alam kung magkano budget ng mga congressman at ang speaker diyan. At kung magkano mga travel fund yan, mga extraordinary yan. Di ba? Yung mga confidential fund yan, magkano kaya? Di ba? Yan po. Kaya grabe, no? Grabe po talaga ang gobyerno natin. Ibang klase.
Dahil po sa pera po ng bayan, kailangan proteksyonan nila yung mga sarili kaya nila na hindi matuklasan ang ginagawa nila sa pera ng bayan. Kahit anong tago mo, umaalingasaw eh. Di ba? Kahit ano pagtatakip mo. Pagka ikaw ay magnanakaw ka talaga. Sakit mo na yan eh. Kasi ang magnanakaw, lalo sa pera, sakit mo yan. Dahil yan yung kasiyahan mo. Kasiyahan mo na yan eh, na lagi kang maraming pera. Kaya ka nga nagnanakaw. Easy money. Di ba? Sakit na yan. Karamihan po yata, yan ang sakit ng mga politiko. Hindi naman lahat. Karamihan. Sakit po yan. Cancer po yan eh. Cancer po sa mga politiko yan. Yung pagiging magnanakaw, pagiging gahaman. Sakit po yan. Dahil gusto nila, lagi silang isang damukal na kayamanan meron sila. Sakit nila yan. Kahit sa hindi magandang pamamaraan. Di ba? Kung mga kung matutuwid yan na politiko, kailangan pa ba ng spokesperson para sugpuin ng fake news kung ikaw ay matino na politiko? Sige nga, kung ikaw ay matino na politiko, ano ang lalabas sa fake news? Kung magaganda ang ginagawa mo, lalong-lalo ang mga proyekto mo, napapakinabangan ng taong bayan sa mga distrito mo. Sige nga. Nangyari po ba yan sa panahon ni dating Pangulong Duterte? Na magtalaga pa ng kung ano-ano? At nung panahon ba ni Pangulong Duterte, pinag-uusapan ba yung mga fake news na yan? Lalong-lalo sa kaperahan? Ang pinag-uusapan yung achievement, yung build. Yung mga nagawa, proyekto. Ngayon, ano po pinag-uusapan? Fake news. Politika. Puro politika. Puro pagpapabagsak, lalong-lalo sa impeachment ng Vice President. Diyan sila nakatutok ngayon. Lalong-lalo ang Kongreso. Tutok na tutok sa impeachment. 3 taon na yan. Grabe yan. At yan yung sinasabi ni Amy Marcos, ni Senadora Amy Marcos. 1 trillion ang budget sa Kongreso daw po. Wala pa sa Senado. Yata. Ibang klase. Yung kung sino yung mga kinasusuklaman ng mga Pilipino, siya pa'y naglilingkod ngayon sa ating bayan. At sila pa'y naghahari ngayon, Kaya nga po hindi nasusunod ang mga Pilipino. Hindi nasusunod ang gusto ng mga Pilipino na maglingkod sa atin. Yung isinusuka mo na, na speaker, kapit-tuko pa rin sa pwesto. Kapit-tuko. Ibang klase. Dahil nga yung sinasabi nating cancer. Cancer po Yung pagiging gahaman, cancer yan Mahirap gamutin yan. Yung pagiging greedy, cancer po yan. Pagiging magnanakaw, cancer po yan. Kaya kawawa ang Pilipinas natin nung makabalik po sila. Dahil yata ang nakapwesto po sa atin ngayong karamihan ng mga politiko ay may sakit na cancer. Cancer na hindi na kayang gamutin. Dahil yung cancer na yun, puro timawa. Yung pagiging timawa ang cancer nila Pagiging sakit. Maibigin sa kasalapi. Yan ang nagiging cancer po nila. Mga kabayan. Kaya wala po tayong asahan dyan. Nakita nyo po. yung palasyo, meron din kontra fake news. Meron din na USEC doon. Hindi nagpadaig ang Kongreso. Magpapadaig ba ang Kongreso? Meron na rin silang spokesperson na lumalaban sa fake news. Mga kabayan, ibang klase. Saan ka nakakita ng gobyerno binilalabanan fake news, hindi ang korupsyon? Unbelievable. Saan ka nakakita ng gobyerno ang nilalabanan fake news, hindi ang pagsugpo sa korupsyon, pagsugpo sa krimen, pagsugpo sa pulburon, sa mga smuggler, pagsugpo sa kahirapan. Pagsugpo sa fake news. Ang bihira. Pasusweldohin mo pa itong mga ito. Ibang klase. Mas magugustuhan ng taong bayan, sugpuin mo ang korupsyon. Maraming nga nababalitaan ng Pilipino na napakarami nabubunyag na korupsyon. Pero wala 3 taon walang nabunyag na korupsyon, walang inimbestigahan. Ibang klase. Kailangan na imbestigahan fake news. Ano may tutulong ng fake news?
Meron bang nawalang pera ng taong bayan dyan? Yan lang tanong natin. Marami bang pera ng taong bayan ang nawala sa fake news? O yung mga kurap na politiko, napakaraming pera ng taong bayan nawala? Isang damukal na taxpayer money ang nakurap. Hindi po ba mas importante yung habulin yun? Yung mga kurap? Kisa rito sa sinasabi yung fake news? At, at kung wala pong usok, walang apoy. Di po ba? May usok, ibig sabihin, may issue. Kaya nga po, pinag-uusapan dahil nga mo may usok. Ano yung usok? Di ba? Ang daming usok. Lalo yung sinabi ni dating Pangulong Duterte, open the book. Usok yun. Magbukasan tayo ng libro. At malalaman ng taong bayan kung sino ang pinaka-worst, corrupt, pinaka-bulok na institusyon sa Pilipinas. Open the book. Ginawa nyo po ba yan? Hindi. Nada. Fake news po ba yan? Fake news po ba yan? Na hinamon ni dating Pangulong Duterte na magbukasan ng libro para malaman ng pinaka-raten, pinaka-bulok, pinaka-worst, pinaka-corrupt na institusyon sa bansa. Fake news po ba yan? Di po ba hindi? Dahil wala naman nagbubukas. Unbelievable. Tapos ngayon, dadaanin mo lang sa mga fake news. Magpapasweldo ka pa ng spokesperson. Taxpayer money pa yan. Samantalang yung korupsyon ang problema natin. Pulburon, korupsyon, katiwalian, makakaliwa, kahirapan, kawalan ng trabaho, nagmamahalang bayarin ng mga Pilipino. Yan ang dapat nyong tutukan. Ibang klase kayo. Puro na yata kayo bangag, di umano. Hindi kaya lahat kayo dyan bangag na. Ay, hindi naman pala bangag, di umano. Cancer. May mga cancer po. Hindi naman po lahat, mga tambay. Hindi naman lahat may mga cancer ng hindi na kayang gamutin. Yung pagiging timawa. Yan po mga tambay. Ang proud na proud po sila para proteksyonan ng mga kanilang mga sarili. Kaya po lalabanan daw pong fake news. Hindi ang korupsyon. At hindi ang problema ng bansa. Unbelievable. Thank you po mga tambay sa mga nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At syempre po sa ating po mga taga-tangkilik, thank you po. At sa ating po mga subscribers, thank you po mga tambay. Maraming salamat po sa inyo. At syempre po sa ating mga sa mga nagbibigay naman po ng biyaya, shoutout po. Thank you po sa inyo. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa na Cagayan Valley, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Joe, Teodorico Erguisa Jr., Arpel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina Team 888. Thank you po. Maraming salamat po. Ingat po kayo. At syempre po yung dasal po at panalangin po natin sa mga pamilya Duterte, wag po natin kalimutan na maingatan po sila sa kapahamakan at makauwi po sa ating bansa na sa lalong mabilis. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. At ingat po tayo mga tambay. Paalam po muna sa muli. Bye-bye.